Magandang umaga po. Maaari po bang tumayo muna tayong lahat? And I'll just share the word of God which is found in Psalms 149:3. It says, "Let them praise His name in the dance. Let them sing praises unto Him with the tambour and harp. For the Lord taketh pleasure in His people. He will beautify the meek with salvation." And in Samuel 6:14-20, David dances before the Lord with all his might, providing us with a wonderful example of what it truly means to surrender God to worship, in worship. Okay, let's sing this song. This song in my heart, this song in my soul, the song I was born to sing. It's your song of freedom. Now I'm free to dance again. I sing in the darkness, I laugh in the rain, rejoice in your love again.
For the Lord our God is here. He is faithful and true. So let's lift up our hands in worship to Him. Let's sing this song. Give thanks to the Lord, our God and King. His love endures forever. For He is good, He is above all things. His love endures forever. Sing praise, sing praise. With a mighty hand and outstretched arm, His love endures forever. For the life has been reborn, His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever and ever. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever and ever, forever. From the rising to the setting sun, His love endures forever. And by the grace of God we will carry on. His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise, and sing forever. Forever God is faithful,
Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the blood-pierced hands, washing in your cleansing flow. Now all I know is your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Thank you for this cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know is your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on
morning, worthy is the Lamb. Di ba? So, gano'n nga ba ka-worthy yung Lamb? Ngayon pumunta tayo sa communion. We remember yung sacrifice ng Panginoon para sa atin. So, as we remember, or as we are reminded, ito sa part ng worship celebration natin, sana hindi lang maging ritual to, di ba? We pray, sana ito ay maging part ng reflection sa atin to remember the sacrifice and yung love ng Panginoon para sa atin. So, pwede bang kuha tayo ng bread and wine sa harap if you're ready? Pagbalik po natin sa upuan, tayo lang tayo, hawak yung bread and cup. Luke 22:19. Do this in remembrance of me. In this simple act of remembering, we remember yung unconditional love ng Panginoon sa ating mga undeserving people. We remember yung sacrifice na ginawa niya para sa atin, kaya nadala siya dun sa cross. Kaya ginawa niya yung nangyari sa cross for us to receive forgiveness, grace, and to have eternal life. And of course, this is if we believe. Naniniwala ba tayo na He is our Savior? I want you to assess that right now while remembering yung ginawa niya sa cross. As we hold the bread that represents Christ's body, which was broken and beaten for us, may this be a reminder of the suffering He endured in giving Himself for us to have salvation. Which yung salvation na yun, siya yung naging price for us to have it. And as we drink from the cup later, let us be reminded yung blood ni Christ, the blood that was shed for us in forgiveness to cover our sins, for us to be worthy and to have that reconciliation with the Father. Let this act of partaking these emblems today be a renewal of our commitment to Christ. Let this moment maalala natin na we should love like Him. And may we extend yung love na naramdaman natin dahil sa ginawa niya sa cross. And to share the grace and mercy and kindness that we have received. So before we take yung bread and wine, let's pray. Heavenly Father, we thank you for today, Father.
We thank you for your sacrifice. Thank you for giving your Son for us, undeserving people. Thank you for this reminder, Father. Lord, today as we take this, we renew our love for you. And as we do this, Father God, may we extend yung love na pinaramdam nyo sa amin to the people around us so that they may know you, Father God. Na hindi lang po kami nakakilala, Father. All this we ask. In Jesus' name we pray. Amen. Let's eat the bread. Drink from the cup. Okay, pwede na po tayo po. Okay, for our tithes and offering, in 2010, merong isang tao na pangalan ay si Forrest Fenn. Isang millionaire at isa rin siyang parang explorer, no? At collector ng mga mamahaling mga items like mga paintings, mga antiques. So in 2010, sa isang chest box, naglagay siya ng mga worth 1 million na mga precious materials like merong gold nuggets, may mga paintings, may mga at tinago niya sa isang Rocky Mountains. So, nagbigay siya ng isang tula para doon magkaroon ng tinatawag na direction kung saan makikita yung tinago niyang chest of treasures. That time siya ay may cancer. No? So one of the ways siguro para matuwa siya is parang nagkaroon siya ng ganung palaro. So marami nag-explore kung nasaan yung chest treasure na iyon. At dahil Rocky Mountain yung kanyang pinagdalhan, marami nagbuwis na buhay. 5. At isa ron ay pastor. Isa rin ng isang pastor na nawala ang buhay dahil the process of trying to find the treasure. By June 2020, nakita yung treasure. So 10 years ng isang medical student. At by that time na ito ay kinonfirm ni Forrest Fenn, by September, namatay na siya. Bakit ko sinabi ito? Proverbs 1:19. Ganyan ang uuwian ng nabubuhay sa karahasan. Sa ganyan nga magwawakas ang masamang pamumuhay. It's all about greed. It's all about greed. Yun nga, nakakalungkot. Marami ang nagbibigay ng oras at ng panahon at minsan nagbubuwis ng buhay because of this earthly possession na gusto natin. No? They're willing to sacrifice yung mga slopes na napaka-steep, napaka-delikado para lang doon sa, yes, malaki yun, 1 million worth of treasure. Pero, bakit ka maghahabol isang chest of treasure na kayang-kayang ibigay ng Diyos na nagbigay ng buhay sa iyo? Hindi mo na kailangan magsakripisyo ng buhay, no? Para lang doon sa mga ganung bagay. Kasi may nagsakripisyo na para sa atin. Kaya nga po, nakakalungkot na yun nga, you can be generous. Bakit kailangan pahirapan mo pa ang tao? Pamigay mo na lang kung talagang out of the
generosity of your heart, abundance of your heart, gusto mong magkaroon. Pero yun nga, dahil doon, 5 tao ang namatay at isa nga ang pastor. So I'm pointing out na yun nga po, sa mundong ito, ang pinakamalaga na hanapin natin, isip natin, kaluluwa. Kaluluwa, mga kapatid. Sayang yung kamatayan ni Kristo sa krus. Yun ang treasure eh. Ano nga yung tibok ng puso ni Jesus? Narinig yung tibok ng puso ni Jesus? Ano yung tibok ng puso ni Jesus? Soul, 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 soul. May we find the true treasure. Ano yung treasure na yon? Yung tibok ng puso ni Jesus. Let us all pray. Dear Lord, we thank you, Father God, for the heartbeat of Jesus. Lord, may this heartbeat be our heartbeat, Panginoon. Hindi yung ino-offer ng mundong ito na masasatisfy kami, O Lord, kundi yung pinapagawa mo. Upang, O God, makita mo that one day, tatawagin mo kami, faithful servant. Lord, we thank you for your faithfulness. We thank you for your goodness. We thank you, O Lord, for the provision that you always prepared for us. Maraming salamat po, aming Diyos. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So church, as we invest in God's kingdom, no, let us always be reminded, it's all for God's glory. It's all for the souls that God will entrusted to us. So CCM, it's giving time. Okay, welcome sa CCM. Welcome si Brian. Welcome, na-meet ka namin ulit. Na-miss ka namin. Pinsan po siya ni Kuya Nick. Okay. Welcome back si Ian. Where's Ian? Yan. At merong bagong muka. Si Soul. Ayan, welcome bro, welcome sa CCM. Sino pa yung mga, ayan, yung katabi ni Pastora Tita, magandang umaga po, welcome po. Ano pangalan, Pastora? Ana May. Ayan, welcome ha. Sino pa yung mga, sino tinuturo ni Kuyang? Ayan, so welcome po sa CCM. At dahil sila ay mga bago at bumalik sa atin, ano yung ating chant? 3, 2, 1. Welcome. Ahoo. Birthday celebration. George, happy birthday. Ayun po si George. Si Rochelle. Si Rochelle. Nagtuturo. Ayun, happy birthday si Beverly. Nagtampo kasi hindi ko siya nabati nung Sunday. Si Bev. Hello, Bev. Happy birthday. Sino pa nagdaas ng kanilang mga birthday? Happy birthday sa inyo at sa mga nagdaas ng kanilang anniversary. Yun nga, ang aking dalangin ay patuloy na samahan kayo ng Panginoon sa inyong pagsasama para nga whatever struggle sa mga pagsasama ay hindi ito basta bibitawan. So para sa ating first announcement, sige nga, ano ba yung nauna dyan sa inyong slide? Okay, nabati na natin yung mga birthday, morning devotion. Napanood nyo ba si Kuya Nick kahapon? Tayo ka nga, Kuya Nick. Tayo ka, Kuya Nick. Ayan, no? Nag-testify siya about doon sa passage. So, napakabuti ni Lord sa buhay ng kapatid nating ito. Daming pinagdaanan and yet kumapit sa Lord. At nakita niya kumilos sa Lord sa kanyang
buhay. Kaya po nakaka-encourage, nakaka-inspire na manood tayo at mag-impart tayo ng morning devotion every 6 a.m. Kasi nga baka pareho yung pinagdadaanan nyo at makapakinig kayo. At least sabihin nyo, may katuwang kayo, may kasama kayo sa inyong journey sa ating mga pinagdaraanan. Kaya in-encourage ko kayo, 6 a.m., no? Gising tayo. Kasi nakakalungkot. Pag may mga party ng pangmagdamagan, pag may mga fun run, nagigising eh. No? Sa totoo lang, minsan nalulungkot ako na ganun nga, nakakagising tayo sa mga bagay na, yes, sa ating mga physical, bigay ng magandang resulta. Pero what is important, mga kapatid, yung ating spiritual na buhay. No? Ito yung pwede natin sabihin na pang matagalan talaga eh. No? So please join us. Join us yun nga sa last week ng March, magugulat kayo. No? Ibang muka ang makikita nyo. So hindi ko i-announce kung sino-sino yon, pero gusto ko sa last week ng March, suportahan natin itong mga bagong muka na mag-share ng kanilang mga devotion sa atin. No? So please join us every morning 6 a.m. by ating FB group. Yun po. And then yung ating next Thursday life group. Ayan, yung D group natin, discipleship group. So tayo po ay nasa 5th principle. Pero ngayon ng libro, dinala ko para ayan. Dito po natin kinukuha yung ating pinag-usapan every Thursday. Anong nakababasa nyo? Kung hindi ka intentional, di ka attend. Pero kung intentional ka at alam mo may mga taong ipagkakatiwala si Jesus sa iyo para maging katulad ni Jesus, magde-desire ka umattend. Sayang yung mga principles na pinag-usapan dito about being intentional leader bilang isang disciple maker. Kasi nga po, by default, sa ayot sa gusto nyo, when you accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, merong pinag-uutos sa atin. Ano yon? Ano po yon? Walang sinabi ron, mga pastor, go and make disciple. Mga leader, lahat po ay sinabihan. Let us go and make disciple of all nations. Hindi lang po tayo niligtas ni Kristo para magkaroon ng kaligtasan, gagamitin tayo mightily. No? Lalo ngayon, magulo yung ating bansa. Baka tayo pa yung nagbibigay ng gatong. Parang awa nyo na. Ipanalangin natin yung ating bansa. No? So, dito po natin kinukuha. Intentional. Living out the 8 principles of disciple making. Nasa 5th principle na tayo sa Thursday. Okay? So, join kayo at maganda pinag-uusapan dito. More of impartation. Oh, binigyan na ako agad assignment ni pastor kasi nga ako nga, no? Mga pastor po ang nag-handle. Nagsasalitan po kami mga pastor, sila Pastor Yan, Pastor Jeff, para po ibaba sa inyo yung mga principle na ito na very practical and yet nanenegate natin kasi nga hindi tayo intentional. No? Hindi tayo intentional. So please join us kasi nga po the parameter, no, the benchmark of a winning church, hindi paramihan mga kapatid. The benchmark of a winning church, kung lahat tayo ay nasa field, playing our role. No? Lahat tayo ay players. So please join us kasi napakaganda nito. At si Brandon Gindon, ng author na ito, at katulad din ng author ng ating, co-author siya, ng ating training manual, ng ating 12 weeks, darating sa February next year sa conference. No? So, exciting. Mamimit natin siya personally. So, yun po yung aming mga gustong ibahagi sa inyo na being a part of CCM, being a part of this family, we will enjoin you to be part of this great task na ibinigay sa atin ng Panginoong Diyos. At very willing kami, mga leaders nyo, mga pastors nyo, to equip you
to be an effective disciple who will equip disciple that will make disciples of Jesus. Okay? So yan po yung ating mga social media accounts ng ating CCM. Baka hindi pa kayo nag-like, hindi nyo pa sinishare. May Facebook tayo, sa Instagram, sa YouTube, and sa ating website. No, so puntahan nyo po at yan po makikita nyo kung hindi kayo nakaka-attend ng Sunday because of work, pwede nyo pong mapanood yung ating mga weekly messages, yung ating mga morning devotion, at yung mga trainings natin nandoon po, ina-upload po ng ating media team. Okay? So ano pa? Sa next week, March 23, okay? Hindi lang to pang babae. Ito ay inorganize ng ating CCM Women's Group, pero ito ay para sa lahat kasi nga po kaperahan. Sabi mo kaperahan. O kasama ka doon pag kaperahan. No? Kasi nga maging good steward tayo. So panguna tayo ni Ate Net, si Ate Net, no? At yun nga, financial wellness and fellowship. Maganda po ito para sa ating lahat kasi nga po, hindi lang yung ating binigay na tithes, yung binabalik natin sa Lord, accountable din tayo doon sa natitira sa atin. Paano natin ito nag-glorify ang ating Panginoon? Sabi nga ng Bible, whether we eat or drink, we must glorify God. So lahat ng ating gagawin, mag-glorify ang Panginoon Diyos. And then April 13, napakahalaga po kasi nga nakikita natin ang dami nagkakasakit ngayon, ang dami nagkakaroon ng problema sa paghanap ng dugo dahil hindi available ang dugo. So we encourage you to donate, be a donor, no, ng dugo. Dito po sa April 13 through the partnership of PBC, Philippine Blood Center. Ando sila sa loob ng National Kidney, no? So, darating po sila dito, April 13, magsiset up sila ng mga gagamitin at pagigaan natin. So, please donate para yun nga po, pag may nangangailangan within our community, with our family, hindi na tayo maghanap kung saan at yun nga, at makakatipid tayo kasi ang pinakamura yata ngayon na isang bag ng blood is 1.3. Kung mga 2-3, at least ang ating church ay makakapag-contribute ng malaking halaga para makakatipid yung pasyente. So please, ibibigay sa atin yung mga corresponding guidance sa mga donors. Okay. Okay, sa May 1, 2, and 3 family camp. Sabi mo sa katabi mo, kasama ka. Sabi mo, tignan mo sa mata. Tignan mo sa mata. Kasama ka. Ang maiwan ay pangit. No? So lahat ng maganda, lahat ng pogi, kasama. Okay? Ang maiwan, pangit. Kasi nga po dito sa family camp muli, patuloy natin pasasayin yung ating relationship, palalalimin natin yung ating relationship sa pamamagitan ng mga inanda nating mga activity, no? Holistic to. Holistic ang gagawin natin dito kaya nakaka-excite, no? So, sa mga estudyante, taas ang kamay mga estudyante. Paunahan lang, ano? First 20 student na mag-register, 1,000. And then after that, 1,000 to na. Yung pang 21, no? Up, 1,000 to na. Pero yung mga adult, hindi isip bata. Tayo ay 1,500. Mga estudyante, ganito po ang technique. Kung meron ka ng 20 pesos, 100 pesos, pwede mo nang ibigay sa YG na small group leader nyo. Oo, every week. Pagdating ng May, shoot na yung registration mo. Hindi totoo. Kung magiging matalino nga tayo at gusto natin na maka-attend, hindi natin ma-miss out tong camp, pwede tayo mag-sacrifice Diba? Magbigay na kayo sa inyong small group leader at by that time, makakaipon na kayo ng inyong registration fee. Okay? So, kailan po yan? May 1, 2, and 3. And then sa March 30,
pupunta tayo mga kalalakihan, pero hindi lang siyempre mga kalalakihan, inorganize po ito ng CCMNs, Bacoor and Makati. Meron tayong magaling na speaker, si Pastor Art Santiago, at yun nga po, siya yung magbibigay sa atin ng encouragement yung paano tayo lalalim sa pananalangin. Hindi ko sinasabing bababaw yung panalangin, kaya yung effective, no, prayer life, no? So yan nga, kaya nga po discipline, prayer and spiritual discipline. Anong oras to? 4 p.m. So after this worship natin at 3 pala, bago ng inyong 3 p.m. after nating worship dito, konting fellowship, and then we will proceed to CCM Bacoor. Para yun nga, suportahan natin yung mga ganitong gawain kasi nga po, lahat tayo, ang mga ginagawa po natin sa pamamagitan ng ating mga network ay para palalimin hindi lang tayo sa spiritual, hindi lang sa ating mga connection sa isa't isa, kundi lahat ng mga ito ay para magamit natin, no? Kung nasaan tayo. Okay? So, medyo marami tayong ginagawa, marami tayong mga activities, pero lahat ng ito, it's pointing to being a disciple of Jesus. Kasi nga, being a disciple first before doing for Jesus. Mahalaga po yun. So, yun lang po yung ating mga announcement at patuloy po tayo ngayon maging alert, awake, enthusiastic sa pakikinig ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng ating pastor. Okay, tayo lahat, palakpakan natin ang salita ng Diyos, pangungunahan ng ating pastor. Okay, so let's listen to the word of the Lord sa Luke chapter 1, 46 to 55. Oh, how my soul praises the Lord. How my spirit rejoices in God my Savior. For he took notice of his lowly servant girl, and from now on all generations will call me blessed. For the Mighty One is holy and has done great things for me. He shows mercy from generation to generation to all who fear him. His mighty arm has done tremendous things. He has scattered the proud and the haughty ones. He has brought down princes from their thrones and exalted the humble. He has filled the hungry with good things and sent the rich away with empty hands. He has helped his servant Israel and remembered to be merciful. For he made this promise to our ancestors, to Abraham and his children forever. Lord, may the meditation of our lips, the word that will proceed from our mouth, be pleasing, powerful, and a blessing to all of us. This is our prayer in Jesus' name. Amen. So, tayo po ay maupo at ating pakinggan ang ating mensahe ngayong umaga. Katulad na naka-display sa ating slide, kapatuloy tayo sa ating topic for the month, tinawag at pinili, called and chosen. At ito ay kinuha natin sa Matthew 22:14. For many are called, but few are chosen. Marami ang tinawag, pero ilan lang ang pinili. At ating pinag-uusapan ngayon, paano ba at ano ang nangyayari sa isang taong tinawag at pinili ng Panginoon. Noong Sunday, pinag-usapan natin ang isang lalaki, ang pangalan ay Zacarias, na ang ibig sabihin ay God remembered again, yung kanyang pangalan. So ang kanyang pangalan sa Hudyo kasi ay sa mga Hebrews, ang bawat pangalan ay mayroong kahulugan at kuminsan ay dahil sa karanasan ng nanay o kaya ay ng tatay, yun ang ibinibigay na pangalan sa tao na pinagkaloob sa anak nila. So Zacarias means God has remembered again. Ano ang natandaan niya? Ang natandaan niya, may pangako ang Diyos para sa lahi ni David ay ipanganak ang siyang magliligtas hindi lamang sa Israel kundi sa lahat ng mga bansa. At ito ay nangyari dahil nga merong mga tao na pinili at tinawag para yung mga kailangan, which is yun nga ipanganak ang tao, na ang Diyos na nagkatawang tao ay matupad. Kasi kailangang maging isa siya sa atin, yun ang plano, sinabi
kay Isaiah, 700 years before nangyari ang ating pag-uusapan ngayon. So ngayong araw na ito ay ating pag-uusapan ng isa pang very vital character na ginamit ng Panginoon dahil nga ang ating gusto nating paliwanag at ulit-ulitin na sabihin sa bawat isa sa atin, bawat isang naririto, kahit na wala dito, sa kasalukuyan, sila ipinanganak, mayroong dahilan at mayroong misyon. Mayroong layunin. Hindi ka aksidente. Yun ay inuulit-ulit natin. Bawat isa, ano man ang tingin mo sa iyong sarili, ano man ang kalagayan mo sa buhay, ano man ang iyong profesyon, o whatever, may dahilan kung bakit yon ang ibinigay sa iyo ng Panginoon. And of course, alam natin, the bottom line sa dulot-dulo is to give glory to God. So ang lahat ng naririto ay naririto dahil sila ay magbibigay ng papuri at kalwalhatian sa Panginoon. So papaano yun nangyayari? Ayan ang ating mga pinag-uusapan sa mga linggo ito at sa mga sunod. So ang ating topic ngayong umaga, facing what seems impossible. Hinaharap yung bagay na parang hindi dapat mangyari o hindi mangyayari, imposible, sabi nila. Noong isang linggo, ang mensahe sa atin, kapag tayo ay nag-aalinlangan, when we doubt, dahil something is too good to be true, di ba? Tayo nakakarinig kumisa ng mga bagay na parang sobrang ganda naman para maging totoo. Yung nangyari kay Zacarias ay warning sa atin na napakaraming sinabi ang Diyos tungkol sa bawat isa sa atin. They are too good to be true. So ano ang response natin? Ba? Hindi ko alam kung ano yung narinig nyo na tungkol sa iyo. Okay? Na pupwedeng mangyari sa buhay mo. Pero hindi mangyayari yon kapag ang nauna sa atin ay pag-aalinlangan, doubt. Kaya nga, ang aking title sa binahagi ko sa Bacoor ay, doubt is the worst and the most dangerous enemy of the called and chosen. Kapag ikaw ay nang-alinlangan, ito isang kaaway na maari kang matalo. But ito ang isang bagay na pinaalala ko rin sa kanila. Kahit hindi ka naniniwala, kahit ikaw ay nag-aalinlangan, pag ang plano ng Diyos ay narinig mo, yung plano na yon mangyayari. Maniwala ka't hindi, narinig natin yon, di ba? Maniwala ka't hindi. Pag gusto ng Diyos, mangyayari. Walang makakapigil. Si Zacarias, temporarily naging pipi, di ba? Hindi makapagsalita. Tapos, hindi niya masabi yung magandang balita. Di ba? Tayo, pag merong magandang karanasan, gusto nating ibalita sa iba. Napakaganda nung karanasan ni Zacarias. Nakausap niya yung anghel. Yung kanyang panalangin ay dininig na. Pero hindi siya naniwala kasi sabi niya, hindi pwede. Tanda ko na, tanda ng aking asawa, si Elizabeth, o sa Hebrew, Elisheba. Sabi niya, hindi na mangyayari yon. Medyo pangit ang gising ni Gabriel. Nagalit. Dahil sabi niya, di ka naniniwala, hindi ka makakapagsalita simula sa araw na ito. Diba? Of course, hindi naman siya ang nag-curse, yun ang desisyon ng Diyos. Mensahero lang si Gabriel. So talagang hindi siya nakapagsalita. Imagine nyo, meron siya nakitang anghel, ang ganda ng balita, tapos wala siyang masabi, mostra siya ng mostra, hindi ko alam kung marunong ng sign language na noon naman nakikinig sa kanya. Ang laki ng problema niya actually. Kasi less than 10%, sabi sa statistics, ang marunong bumasa at sumulat sa panahon na yon. Kasi ang nag-aaral lang doon ay yung mga the bright and the best and the brightest na nakakapasa doon sa school ng mga Hudyo, yung Torah. Diba? Pinag-aaralan nila yung Bible, yung Tanakh. Diba?
Kapag hindi ka nakakapasa, hindi ka matututong magsulat. So kahit na siya yung nagde-demonstrate, may nangyari sa akin, walang nakakaintindi sa kanya. So he looked silly. Sabi ng aking apo, paboritong word niya, you look silly, lolo. Okay? Because he is telling something but he cannot be heard because he cannot express. So 9 months. Alam na, 5 months nagtago ang kanyang asawa. Ibig sabihin, hindi pa rin siya sigurado. Kasi po pwedeng yung kanyang paglaki ng tiyan ay mayoma. Di ba? Okay, so sinigurado muna na merong pumipintig sa sinapupunan. Ngayon, tutuloy natin, baka mapahaba ako dahil 2 taong pag-uusapan. Pag-usapan natin yung sunod na ganawa ni Gabriel. At ating pagkukumparahin yung 2 karanasan. Diba? So, ang ating pangalan na pag-uusapan, si Mary. Mariam. Okay? Si Mary, ito yung ina ni Jesus. Hindi ina ng Diyos. Okay? So, hindi ina ng Diyos. Kasi kung ang Diyos ay may ina, hindi siya tunay na Diyos. Kasi He is from the beginning, He has no end, He has no beginning. Okay? At ito nga ay punong-puno ng maraming mga, sabi nating, problema sa doktrina na kuminsan ay napakahirap intindihin kung ating pag-aaral lang mabuti. Kasi sabi niya, pinanganak si Maria na immaculate, di ba? Pag December 8, Immaculate Conception. It's not about Jesus, it's about Mary. Why? Kasi meron siyang doktrina, yung may dogma, yung isang reliyon, na ang kasalanan ay namamana. So pagka inatras ito natin ng inatras, kailangan ang tatay ni Maria at saka nanay niya ay immaculate din. Because hindi magiging immaculate o walang kasalanan o dalisay si Maria kung hindi dalisay ang nanay at tatay. Ang tanong uli, sino ang nanay at tatay ng lolo at lola ni Maria? So walang katapusan. So, hindi natin dina-downgrade ang ating paniniwala kay Mary, pero gusto kong makilala natin siya sa tama. Sa tamang pananaw, sa tamang anggulo, because she deserves also our, reverence. You have to recognize that without her, hindi rin nagkatawang tao si Jesus. At kung siya mayroong divine power na kung siya i-claim natin, hindi totoong naging tao si Jesus. Di ba? Isipin natin mabuti. If Mary is divine, she cannot give birth to a man. Why? Kasi hindi siya tao. Anong anak ng tao? Di ba? Tariyan ba kayo? Di ba? Anak ng tao, tao. Kung si Mary ay hindi tao, hindi totoong nagkatawang tao si Jesus. So bago ako mapalayon na masyadong ito yung bigyan na, gusto ko lang makita na marami tayong naririnig sa Kanya, hindi natin siya ibinababa, itinataas pa nga natin siya, pero hindi siya dapat nating sambahin. Amen? Because iisa lang, sabi sa Isaiah 7:14, the Lord is one. There's no other. Sabi sa 1 Timothy 2:4, there is one mediator between man and God, and this man is Jesus. So, isa pang doktrina narinig natin, he is a comediatrix. Ibig sabihin, he is another mediator. So, pag-aralan natin yung kanya istorya. So, sa umagang ito, buksan natin ang ating mga Bible sa first chapter of Luke, verses 26 to 56. Hindi natin babasahin lahat, pero gusto kong, bakit iba yung ating nakasama dito? Sige, pwede na rin. Yun yung last week. So ngayon, gusto kong magsimula uli. Medyo napahaba ang introduction, pero okay pa rin, di ba? Huwag kayo mainip. Which of the following statements do you apply in decision making? To see is to believe,
or to believe is to see? Alin sa dalawa ang ginagamit ninyong pamamaraan? Kasi decisions make changes. Tandaan natin yan. Pag ikaw ay nagpasya, yung dating kalagayan ay mababago. So, ang tanong, pagka mabigat ang desisyon at maraming alternatibo pa, merong choices, alin ang ginagamit nyo? Kasi commission, laging ang pipiliin mo siyempre ay yung pinaniniwalaan mong mangyayari. Di ba? So, tingnan natin kung ano ang tamang maging sagot at maging attitude sa bagay na ito. To see is to believe or to believe is to see. So, habang ating nag-uusap ay ating ilagay sa isip natin. So, simulan natin ang pagbasa sa ating reference verses today. So, verse 26, 27, Luke chapter 1. In the 6th month of Elizabeth's pregnancy, God sent the angel Gabriel to Nazareth, a village in Galilee, to a virgin named Mary. She was engaged to be married to a man named Joseph, a descendant of King David. Yan ang ating unang tingnan. Diba? Sabi niya, pagkatapos ng 6 na buwan, ibig sabihin, lumabas na si Elizabeth, totoong nagdadalang tao na siya. Kasi 5 months yan ng tagod, the 6th month. Si Elizabeth, gusto ko makita ninyo, itong si Gabriel, masipag. Dahil si Elizabeth nakatira sa Jerusalem. Yun ang mga priest, di ba? Yung Nazareth naman ay isang lugar na nasa, hindi ko matandaan, it's probably south of Jerusalem. Sa mileage na nakita ko, nang pumunta kami doon, it's about 100 miles from Jerusalem to Nazareth. Sabi doon, pumunta si Gabriel sa Nazareth. Of course, alam natin, may pakpak ba ang angel? So, lumipad. Hindi natin alam. Ha? So, kasi sabi nga, ang angel, sometimes it looks like a man, katulad ng bumisita kay Abraham, may 3 lalaki ng mga anghel. At kaya, kumisan, hindi ko alam kung paano makare-recognize talaga. Kasi sabi sa Hebrews, be hospitable, you might not know that you are entertaining an angel. Diba? Tama ba? Yun ang sabi sa Bible. So, kung hindi natin alam, pero alam ni Mary, sabi niya, so a virgin named Mary. Okay? Virgin. Okay? Ibig sabihin, sabi sa Greek, Parthenos. When it said Parthenos, ibig sabihin he has not had any sexual contact with anyone. That's a virgin. At ang totoo, ang sabi sa history, Mary should be around 14 to 17 years old. Okay? Sino dito yung 14 years old? Parang nasa loob pa, no? Naroon sa Sunday school. So at that time, doon pumunta si Gabriel sa kanya. Kaya lang, sabi dito, siya ay nakatakda ng ikasal sa isang bagay. So gusto kong unang point na gusto ko mabasa natin, makita natin. God called Mary when she was already committed to something and someone. Okay? Kasi ganito ang gusto ko i-describe sa inyo. Paano ba nag-aasawa ang mga Hudyo noon? Sa kanilang pag-aasawa, wala yung love-love. Gusto kita, gusto mo ako, pakasal tayo. Wala yun. Ngayon lang ng modern times na kailangang gusto mo ako, gusto kita, mahal mo ako para makasal tayo. Sa kanilang kultura, si kumpare, nagkaanak ng lalaki, ako si kumpare, nagkaanak ng babae. Gusto ko nga ang aming mga pag-aari ay magkasama para nagulo kaming sagana. So, 2 taon pa lang, nakita ko may babae siyang anak, ako lalaki, merong anak, kakasundo na tayo. Yun ang tinatawag nating betrothal. So, kapag tayo nagkasundo,
silang dalawa ay consider na mag-asawa na. Okay? Sinong gusto ng ganon? Yung mga torpe, syempre, gusto natin yun, di ba? Sabihin si tatay, tatay, kaya hanap mo nga ako ng magiging asawa. Hindi ko malaman kung paano ko sasabihin sa kanya. Pero syempre, gusto pa rin natin yung gusto mo, di ba? Yung crush mo raw, di ba? Yung aking apo ay, hindi niya alam kung anong ibig sabihin ng crush. So, crush daw siya nung si ganon. So, nagre-regalo naman. Medyo galante yung apo dahil hindi naman siya hindi siya bumibili ng re-regalo. Di galante ka pa. Di ba? Pero katulad ko na kukuripot, sigurado pagtanda noon kung katulad ko siya, hindi na magre-regalo yun. Alright? So, nung panahon na yon walang ganun. At, ang higit sa lahat, committed na siya. Bakit umabante? Hindi na pwedeng paghiwalayin unless i-divorce siya ni Joseph. So, wrong timing, di ba? 14 to 17 years old, nakatakda ng ikasal sa isang lalaki, hindi alam kung anong edad, dahil unang namatay, ayon sa kasaysayan, pero hindi na pwede. So, yun yung unang imposible, di ba? Kumisan tayo sa buhay natin, merong papagawa si Lord, di ba, kung kailan busy ka na. May appointment ka na. Meron na akong commitment. So, hindi pwedeng excuse yung busy ako. Parang itong sinasabi sa atin. May commitment na ako. Pag may kailangang ministeryo, kailangan ituloy natin. At doon sa libro nga na ating pag-uusapan, isa sa topic doon, hindi ko alam kung ito na yun, be interruptible, di ba? Maging handa kang maabala. Pag ang Diyos ang tumatawag, kahit na sino pa ang tumawag, ang challenge, pag intentional disciple maker, uunahin mo yung dinidisciple mo. Okay? So, ito yung tinanong ko rin doon sa kuwan, qualify. So, huwag natin ipagpatuloy yung basta tingnan natin. Sabi ni Mary, committed na ako, ayun ang kanyang reality, yun ang kanyang kalagayan, pero nang tawagin siya ng Diyos, malalaman natin ang kanyang tugon. So, tuloy natin ang pagbasa. Sabi dito sa verse 28, Gabriel appeared to her and said, "Greetings, favored woman, the Lord is with you." Pakinggan natin mabuti. Sabi niya, sa Tagalog, hindi ko nga alam ba't ginawa ito. Aba, Ginoong Maria, pinupuno ka ng grasya, ang Diyos ay nasa sa iyo. Di ba? Yun yung dinadasal ng iba. Okay? Bakit naging aba at saka bakit Ginoo, hindi ko rin maintindihan. Kaya sabi dito sa 29, confused and disturbed, Mary tried to think what the angel could mean. Diba? So, sa halip na matakot, nakatulad ni Zacarias, ang kanya lang reaction, para siyang nagulat, confused, hindi alam ang sasabihin. Okay, so tingnan natin mabuti yun. So, verse 30, "Don't be afraid, Mary," the angel told her, "for you have found favor with God." Meron daw pabor na ibibigay sa iyo ang Diyos. Tingnan natin kung ano ang favor. "You will conceive and give birth to a son, and you will name him Jesus. He will be very great and will be called the Son of the Most High. The Lord God will give him throne and the throne of his ancestor David, and he will reign over Israel forever. His kingdom will never end." Yun lang ang maganda rito, ay yung dulo. Biruin mo, ang magiging anak mo ay magiging hari at ang kanyang paghahari ay hindi matatapos. Kasi siya nga ay anak din ni King David. Kahit si Joseph ay nasa linya din ni King David. Di ba? Pag yun ang pinag-focus mo, ang ganda, pero mo, hindi ka pa ipinanganak yung anak mo, alam mo na, ito'y sisikat, ito'y magkakaroon ng kapangyarihan, ito'y maghahari sa isang malaking bansa. Di ba? Siyempre, pag doon ka nag-concentrate, ang ganda.
Di ba? Kasi tayo, pag nakikinig, katulad yan, pinipili lang natin kung ano yung gusto nating marinig. Kaya nga hindi effective yung katulad nito. Kaya nga gusto natin small group. Kasi pagdating ng, sabi nga 10% lang ang nare-retain. Dalawang Bible study ang aking pinuntahan this week. Tama. Natatawa si Curly. Tama nga. Hindi talaga effective ang preaching. Sa susunod na mga panahon, wala nang preaching. Okay? Kasi kailangan talaga makita natin, namimili tayo. Pero sa kaso ni Mary, ang problema niya, sabi diyan, unfavorable. May asawa na ako, batang-bata pa ako, hindi ako marunong maging nanay. Kaya kung hahanapin yung dahilan, napakaraming. Di ba? Ano ang gagawin sa akin pag nalaman? Kasi sa kanila, pag ikaw ay nagkaroon ng ibang relasyon na maging dahilan ng pagbubuntis, alam niyo ba kung anong gagawin? I-report ka sa pari, ang decision is kamatayan. By stoning, sabi sa Leviticus, di ba? Kung ikaw ay committed na, mayroon ka ng asawa na pinili ng tatay mo o ng nanay mo para sa iyo, pag ikaw ay nagtaksil at nagkaroon ka ng ebidensya na nagkaroon ka ng relasyon sa iba because of your pregnancy or whatever, ikaw ay haharap sa hukuman at ang sentence, death. Babatuhin ka hanggang mamatay. Yun ang sitwasyon. Ang ganda ng pangako, pero ang kapalit, ang danger, ay nako, napakabigat. Di ba? Sa mga babae, would you want to be offered something too good, but the cost is your life? Di ba? Primo, ang ganda, magiging ang anak mo, magiging hari, maghahari forever, but the cost and what that will be traded is your life. So, least expected, sabi sa ating Luke 1, 28 to 33. So, ang tanong, ano ang sagot ni Mary? Sa verse 34 to 37, basahin natin. Mary asked the angel, but how can this happen? Ikumpara natin kay Zechariah. Magkaiba eh. Sabi niya, how can I be sure that this will happen? Parang magkatunog, pero makita natin, dinagdagan pa niya. Sabi dito, I am an old man. Sabi naman dito ni Mary, I am a virgin, a young lady. Pero alam natin, sabi sagot ni Gabriel sa 35, the angel replied, the Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. So the baby to be born will be holy, and he will be called the Son of God. So yun ang sagot sa kanya. Anak ng Diyos ang magiging anak mo. Ang tanong, meron na bang nauna na nangyari? Yung nagkaanak dahil may asawa, kahit matanda na, napakarami na nakalimutan ni Zacarias, di ba? Si Abraham at si Sarah, nanganak si Sarah 90 years old. Wala pang may 90 dito, di ba? Pero nanganak. Ang tatay 100 years old. Pero viril pa siya kasi pagkatapos mamatay si Sarah, nabuhay pa siya, at si Keturah ay napakarami pang naging mga anak. Okay? So, hindi na pwede yung babae. So, napakabigat, di ba? Sinong maniniwala na wala namang nang unang nangyari na ang aking dinadala sa sinapupunan ay anak ng Espiritu Santo? Ba, yun ang napakalaking problema ni Mary.
Pero may magandang offer. Si, baka nito? Si Gabriel. Pero ang kanyang sagot ni Mary, sabi dito sa ating binasa, it is a proof of her humility and her surrender to the Lord's will. Come what may, sabi niya. Sabi niya, dito sa ating babasahin, sabi ni Mary sa kanyang sagot, sabi niya, how can this be? Sa bandang huli pa yon. So, tingnan natin. Merong proof na ibibigay. Kilala niya ang kanyang kamag-anak na si Elizabeth. Sabi sa verse 36, what more, your relative Elizabeth has become pregnant in her old age. People used to say she was barren, but she has conceived a son and is now on her 6th month. For the word of God will never fail. Yun ang gusto kong tingnan ng pansin. Pagplano ng Diyos, sumunod tayo at hindi mangyari. Sabi ng translation, nothing is impossible with God. Naniniwala tayo doon. So, anong sagot ni Mary? Sa verse 38 to 40, sabi niya, Mary responded, I am the Lord's servant. May everything you have said about me come true. And then the angel left her. So, napakalaking pagkakaiba ng naging, let's say, reaction ni Zacarias at saka kay Mary. Ang sa kanyang sagot, how can this be? Paano ba ito mangyayari? So, Mary remained a virgin until after Jesus was born. Pero isipin natin, kung ikaw yung si Joseph, sabi ni Mary sa'yo, ang dinadala ko ay galing sa Holy Spirit. Baka mag-asawang sampal ang Di ba, kuya? Matanggap ni Mary. Pero handa siya. Ba? Naisip ko tuloy, tayo, kuminsan, napakasimpleng pinapagawa ni Lord. Pero dahil walang ibang gumagawa, makikisabay na lang tayo para to be safe, to be acceptable. Diba? Si Mary hindi. Kahit hindi siya tatanggapin pati na ng kanyang katipan o kanyang asawa, because of her humility and her surrender to the Lord's will, gagawin niya ang nararapat. Amen? Kaya ba natin yon? So, sigurista rin siya. Kasi sabi ko noong isang linggo sa Bacoor, pagka merong magandang bagay na nire-refer sa inyo, sinasabi sa inyo, the right attitude and the right action should be investigate and pray. Okay? So, may naikwento nga ako sa kanila na nangyari sa akin Friday or Saturday last week. Smart ang nag-send ng message. Sabi ay, meron akong 6 na gift sa'yo. Pumili ka. Ang gaganda, ang isa ay yung earphone lang. Tapos yung pangalawa na medyo natukso ko ay earphone at saka yung sports watch. Digital. Ano? Hindi sinabi kong basta kung Apple man yan o Huawei, wala. So, ang gagawin mo lang ay ibigay sa akin yung bayaran ang 90 pesos. Sabi ko, napakaliit naman. So, natukso ako. So, kinuha ko yung aking credit card. 90 pesos lang. Ang ganda di ba? Wala man nakakaakit na pangit, di ba? Ang ganda ng offer. So, sinubmit ko yung details doon sa unang card. Reject. Ayaw talagang gigil na gigil. Dahil malapit nang masira yung sports watch ko. So, kinuha ko pa yung isa.
Ang requirement, meron dumating na PIN. Doon sa una, walang PIN, basta ayaw tanggapin. Yung pangalawa, wala pa ring PIN kasi doon sa isang cellphone nagpunta. Kaya lang, doon sa pangalawang cellphone, nakasulat na kung kano ka lang babayaran ko. 276,740. Tuwan-tuwa ako kasi hindi natuloy. Kung natuloy, patay tayo. Saan ko kukuhanin yun? Siyempre, itatago ko sa misis ko yun. Mabubugbog ako. Diba? So, meron talagang mangyayari na magandang bagay. No, na-emphasize ko, hindi dapat lang na is pagbabaliwala, but be smart, investigate. Ito yung ginawa ni Mary. Di ba? Pagkatapos niya na marinig, pumunta siya sa i-verify yung dapat na mangyari. Totoo ba na si Elizabeth ay buntis? Take note, sabi ko sa inyo, mga 100 miles ang pagitan ng dalawa. But she was willing. Hindi sinabing sumama si Joseph. Di ba? Wala sa istorya, hindi natin alam. Tumakas siya siguro. Kaya nga ito, napakagulo di ba? Kung tumakas siya, tapos nag-stay siya doon ng 3 months, nakikita sila ni Joseph, ang kanya balita, Joseph! May dagdadalang tao na ako. Ikaw si Joseph, anong gagawin mo? Anong nangyari? Wala ka dito, nandoon ka. Hindi akin yan. That's exactly what Joseph planned. Pero siya ay mabait na tao, sa Matthew sabi niya, secretly di-divorce niya. Pero pinangunahan siya ni Gabriel. Pumunta na naman kay Gabriel. Kaya ito ang gusto ko makita natin. Pag may plano ang Diyos, gagawa siya ng paraan. Gagamit siya ng iba. Pero hindi ikaw. Ngayon, ang gagamitin na niya, tao, hindi na angel. Si Gabriel ay hindi pa nag-retire, babalik siya sa darating na panahon. Pero yung pinapagawa sa atin, ibigay ang mabuting balita sa iba, sa atin na yun. Kaya anong gagawin? Pag nagdududa, pumunta ka sa mga kapatid mo. Kaya nga merong tayong pinag-aaralan na relationship. Pag merong sinasabi, hindi mo maintindihan, punta ka. At huwag namang pastor lagi. Di ba? Kaya nagkakasakit nga si Pastor Arnold. Pinukulit niya masyado Ang higit na karapat-dapat na ating gamitin ay ito. Kaya ito ibinigay sa atin. Amen? Pag hindi mo pa rin maintindihan, that's the time to consult with a friend, a brother, but investigate. Kasi baka totoo, sayang naman. Kasi pag binless ka ni Lord, di ba? Generous ka naman, di ba? Marami ka ring mabebless. Pero huwag tayong papatol ng pabigla-bigla. Investigate. And, of course, pray. At ito nga yung prayer na nangyari dito. Sabi, meron na tayong 5 minutes na lang. So, sabi dito, na-confirm na totoong buntis, sabi sa 2013, and a few days later, Mary hurried to the hill country of Judea, to the town where Zechariah lived. She entered the house and greeted Elizabeth. At the sound of Mary's greeting, Elizabeth's child leaped within her, and Elizabeth was filled with the Holy Spirit. Di ba? So, hindi pa sila nagkakausap, marinig lang ang boses ni Mary, yung bata, na si John the Baptist, na sa napupunan ni Elizabeth, ay tumalon. Di ba? Yun naman talaga nangyayari. Di ba? Alam natin na may anak na si Mrs., merong tao sa kanyang sinapupunan dahil gumagalaw-galaw. Di ba? Kuya Dex, di ba? Hindi, yung tagto, mayoma, hindi gumagalaw yun. Tama ba? Okay, dito nakita natin. So sabi dito, Elizabeth gave a glad cry and exclaimed to Mary, God has blessed you above all women, and your child is blessed. Why am I so honored that the mother of my Lord should visit me?
Sabi niya, ang aking Panginoon, when I heard your greeting, the baby in my womb jumped for joy. You are blessed because you believe that the Lord will do what He said. Okay? So you want to be blessed? Just like Mary, believe what He tells you. And this is the complete reference sa bagay na yan. So, ang sumunod will give us an idea on who Mary is. Kahit si Mary ay between 14 and 17 years old, siya ay lumaki sa parang sa Sunday school or sa synagogue. Dahil yung lahat na sinabi niya, ang tawag dito, sabi ay Song of Praise. At sabi sa Latin, ito ay the Magnificat. Okay? Ay mga scriptural words na sinabi, alam niya. Diba sabi niya kung what from the abundance of the heart, the mouth speaks. So, si Mary, noong siya'y matuwa dahil na-affirm, sinabi ng angel, buntis si Elizabeth, totoo. So, kung buntis si Elizabeth, ibig sabihin, magbubuntis din ako. Diba? Tama? Yun ang rational, di ba? So, hindi natin alam kung doon panahon na yon ay nagdadalang tao na siya. Pero she verified, and dito ang mga sinabi, ito sinabi ni Hannah, ni King David, sa 1 Samuel, all the rests are from the scripture. Kaya ganun din tayo. Pag nagpe-pray, napakaganda ang prayer na scriptural. Di ba? Kaya napakaganda na ang sinasabi mo kay Lord ay yung sinabi na niya sa iyo. Kaya nga sabi, if you claim His promises and you know His promises, your prayer will be effective. Amen? Kasi hindi ka magbabiolate ng will niya eh. Sabi mo, Lord, ito ang gagawin ko, so I'm reminding you. Di ba? Sabi sa pangalan ni Zacarias, and the Lord remembered. So anong ibig ko sabihin? Sometimes that you need to remind the Lord every morning. Ako'y anak mo. I love you. Pwede ba, Lord? Yung pangako mo na ganito, bigay mo sa akin. Ang sarap isipin, di ba? Sarap pag-usapan. So, from the story, gusto ko makikita natin ang dalawang bagay lamang. One, God is in control in every kind of circumstances we might face as we obey Him. Tanda natin, in control as we obey. If what we are doing is not according to His will, God does not lose His control, but we might be in danger. We might suffer. Amen? So, hindi siya Diyos ng recklessness. Pangako ng Diyos, ako iingatan niya lagi. Kaya, dahil ako ay nagtatrabaho sa Lala Move at saka sa Move, kahit anong bilis ko, sigurado safe ako. Tama ba, Kuya Jet? Ha? Kahit stoplight, save ako ni Lord. As we obey Him, and sabi sa Romans chapter 13, we must obey the Lord in all situations. Okay, so, ngayong araw na ito, gusto ko rin natin na faith is a decision, not an emotion. It's a decision. It's a difficult decision na ginawa ni Mary. So, bago tayo magtapos, naalala ko, naiwala ko na si Mary ay tinrain ng kanyang mga magulang to honor the Lord, to love the Lord, to know His power. So, nakatuwaan ko at nagusto kong ang mga bata ngayon na ating sinasanay, makita natin. We are teaching them to love the Lord. Kaya tatawagin ko ang mga bata as a song na dapat nating tandaan, na dapat nating mahalin ng Diyos kahit parang imposible yung kanyang pangako. Tatawagin natin ng Sunday School kids to share a message and a prayer for all of us. Alam ko mahal natin ang Diyos.
Kasi sa pagtatapos nga, God, what impossible things and events becomes possible or become possible as we trust and obey the Lord. To believe is to see. And we will not obey the Lord out of pressure. We will obey the Lord because He loves us and we love Him. So, pakinggan natin ang awit ng mga bata bago tayo manalangin at ating ibigay ang reflection para sa araw na to. So, kids, come here, come forward. Okay, pakibuhat mo yan. Dear God, thank you for loving me and giving me your all. When I grow up, I will still be serving you. I want to know you more. I want to love you more. I'll never forget you, Lord. In Jesus' name, amen. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my all. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me, you sacrificed. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I'll grow up knowing you. I love you, Jesus. I'll grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I'll grow up serving you. I want to know you, Lord. I'm young to be God. I'm young and do not know a lot. Come and be my all. I want to know you more, giving you my life and all. You died for me, you sacrificed. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I'll grow up knowing you. I love you, Jesus. I'll grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I'll grow up serving you. Baka natin ang mga bata. Naniniwala ko na si Mary, pagamat hindi sila required dahil ang required ay mga lalaki, ay always exposed sa mga katotohanan tungkol sa Diyos. Yung kanyang awit sa Luke 46 to 56, 1:46 to 56 is an evidence. Kaya siya, kahit na imposible
ang mga bagay na sinasabi sa kanya at ikakapahamak niya kung susunod siya, because she loves the Lord more than she loves herself. So, tanongin natin ang sa ating sarili. I want you to reflect. Pakiabante na isa. In what area of your life do you need to believe that nothing is impossible with God? What prevents you from believing this? Kuminsan, ang talagang humahad lang sa atin dahil hindi natin siya kilala. Ito siya sinusubukan. Kasi ayaw natin. Sabi niya, ay malagay ako sa alanganin. Sa maraming pagkakataon, di ba? Sa pagbibigay na lang, bakit kung minsan ay hindi natin maibigay? Kasi baka kapusin ako. Pag na-invite tayo na to do something for the Lord, hindi ako qualified. Hindi ko pa kaya yan. Maaring totoo. Pero kailan tayo magsisimula? Yun ang tanong, di ba? Kailan tayo magsisimula? Kasi pag hindi natin sinubukan, hindi tayo masasanay. Hindi tayo nasasanay, hindi natin magagawa. Si Mary tinaya lahat. Kinalimutan ang kanyang karangalan. Idilagay ang kanyang buhay sa panganib. Ngayon, ang tawag natin sa kanya, blessed. Pinagpala. Found favor. Sabi nga, ang mga binibihaya ng Diyos, kung minsan nakabalot sa problema. Hindi mo malalaman na totoo ang pangako ng Diyos kung hindi kanya ilalagay sa isang lugar na mako-corner ka, na parang wala kang pag-asa. Kaya nga tayo nananampalataya sa Panginoon, hindi tayo nawawalan ng pag-asa. We rejoice in our trouble. Sabi sa James chapter 1, di ba? Huwag nating kalilimutan na ang mga problema sa mundo, problema sa ating buhay, ay paraan ng Diyos para tayo tumatag, para tayo maging matibay. At higit sa lahat, diba, kaya tayo natutuwa ngayon, kung hindi sumunod si Mary, nasaan na kaya tayo ngayon? So, ang small act na pwede natin gawin para sa Panginoon, magtiwala at sumunod, tayo ay tumayong lahat. Mapalad kami, Panginoon, dahil meron kaming batayan na mga ginawa mo na kay Zacarias, kay Mary, na yung kanilang buhay ay ganap na nagbago, Panginoon. Nasulat ito ni Dr. Lucas para kami na kumisay nag-aalinlangan magkaroon ng batayan that you indeed never fail. Lahat ng iyong pangako ay totoo. 700 years before, nangako na ikaw, di pa pinanganak ang mga lalaki at babaeng nabanggit, pero natupad sa takdang panahon. May mga pangarap kami na maaring hindi namin makita para sa aming pamilya. Subalit katulad ng aming nasaksihan sa mga maliliit na bata, pinagkakatiwala namin sila sa inyo, Panginoon. Yung hindi namin nagagawa at hindi pa namin nagawa ngayon ay magagawa at mangyayari sa pamamagitan nila. Lord, huwag nawa kaming mapagod para magpatuloy na sanayin ang aming mga anak. Anyayahan ng mga tao na wala pa sa iyo para kung anong meron kaming kagalakan sa puso,
at tugon sa maraming problema ay maging ganun din ang tugon nila, Panginoon. Wala imposible sa inyo. So ngayong araw na ito muli sa pamamagitan ng gawa ng Espiritu Santo na in-emphasize ng anghel kay Mary, Lord, kumilos ka sa puso namin. Empower us by the Holy Spirit. We seek your healing. So that, Lord, we will have no excuse para gawin ang bahagi namin sa iyong katawan. We seek your provision, Lord. Na napakasagana, turuan mo kaming maging matapat sa pag-handle ng mga provisions and resources, Lord. Hindi malalaman ng iba ang kapangyarihan mo kung hindi makikita sa amin. Kaya Lord, pakita mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Change us, O Lord. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Manatili po tayo nakatayo at basahin po natin ang salita ng Panginoon mula po sa Efeso chapter 3. Ito po ay tungkol sa liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso. Ang pag-ibig ni Kristo. Tuwing naaalala ko ang plano ng Diyos, lumuluhod ako sa pagsamba sa Kanya. Siya ang Ama ng mga nasa langit at nasa lupa na itinuturing niya na Kanyang buong pamilya. Ipinapanalangin ko na sa kadakilaan ng kapangyarihan niya ay palakasin niya ang espiritual niyong pamumuhay sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu para manahan si Kristo sa mga puso niyo dahil sa inyong pananampalataya. Ipinapanalangin ko rin na maging matibay kayo at matatag sa pag-ibig ng Diyos para maunawaan ninyo at ng iba pang mga pinabanal kung gaano kalawak at kahaba at kataas at kalalim ang pag-ibig ni Kristo sa atin. Maranasan nyo sana ito kahit hindi ito lubusang maunawaan para maging ganap sa inyo ang katangian ng Diyos. Purihin natin ang Diyos na makakagawa ng higit pa sa hinihingi o inaasahan natin sa pamamagitan ng kapangyarihan niyang kumikilos sa atin. Purihin natin siya magpakailanman dahil sa mga ginawa niya para sa iglesia na kay Kristo Jesus. Amen. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, na ikaw ang Diyos ng mga imposible. Panginoon, ang imposible para sa tao ay posible para sa iyo, Panginoon. Panginoon, walang imposible para sa iyo. At Panginoon, katulad ng sinabi mo, kung meron man kaming pananampalataya na nakasing liit lang ng buto ng mustasa, Panginoon, Lord, we can say to that mountain, move and it will move. Nothing will be impossible for us. Panginoon, tulungan nyo kami na magtiwala, hindi sa kakayahan namin, kundi sa kapangyarihan mo, Panginoon. Panginoon, marami kaming gustong mangyari, marami kaming ipinapanalangin sa iyo, Panginoon. At Lord, we know kung itong mga kagustuhan namin ay naayon sa kalooban mo, Lord, the answer is yes and amen. Lord, we claim our prayers, Panginoon, for the expansion of your kingdom na sa ganun mas madami pang makakilala sa iyo, Panginoon. Tunay nga, gamitin mo ang iglesyang ito para mas lalo pang dumami ang makakilala sa iyo, Panginoon. Lord, gawin mo kaming ilaw at asin dito sa sanlibutan, Panginoon. Lord, pagpalain mo yung gawa ng mga kamay ng mga nandito, Lord God. Lord, yung pupuntahan ng mga paan namin, Lord God. Lord, naway magdala kami ng pagpapala sa iba, Panginoon. Lord, yung pagpapalang nanggagaling sa iyo, because you're the giver of all good gifts, nawa, Panginoon, ay dumaloy, Panginoon. At yung pagpapalang yun, Panginoon, ay makagating sa mga taong nangangailangan sa iyo, sa mga taong hindi pa nakakakilala sa iyo, Panginoon. Lord, we may think that it is impossible, Lord God, but Lord, through you, everything is possible, Panginoon. Lahat ng bagay ay posible sa iyo, Panginoon. Lord, we give you all the glory, honor, and praise. In Jesus' name. Amen. Amen. Tayo'y mag-iamit at purihin ang Diyos.